Unang araw ni Veronica sa R&D Construction Company ay ginawa siyang utusan ng mga katrabaho. Kainis, I'm an interior designer, not an office pushover. Maktol niya habang pabalik sa kanilang workplace dala ang tray ng 4 na cup ng kape. Narito na po ang kape niyo, sabi niya nang mailapag sa lamesa ang tray. Kumuha ka pala ng pineapple juice na kan sa cafeteria, Veronica. Isalin mo sa baso at ihatid sa office ng CEO. Busy kasi ang sekretary niya at ibinabalang ang utos dito. Ani Emma, ang design department manager. Yes, ma'am. Anya, bumalik siya sa cafeteria at kumuha ng pineapple juice. Pagkawan ay nagtungo siya sa 7th floor. Sensor ang pinto ng opisina ng CEO kaya diretso ang kanyang pasok. Kinatok niya ang glass door sa workplace ng CEO. Come in. Dinig niya sabi ng baritaw ng boses ng lalaki mula sa loob. Pumasok siya at lumapit sa lalaking naka-black suit, nakaupo sa couch. Nakatitig siya sa gwapo nitong mukha at inisip na ito ang CEO dahil wala namang ibang tao doon. Sir, narito na po ang request niyang pineapple juice. Anya, kung kailan abot kamay na niya ang lalaki ay bigla naman siyang natapilok at nabitiwan ng hawak niyang baso ng juice. Nabuhos ang laman niyon sa puso ng CEO. What the hell? Asik nito. Dumaing siya at napaluhod sa harapan ng CEO. Aksidente pang nadakma niya ang pagitan ng mga hita nito. Sorry sir, natapilok kasi ako. Natatarantang paliwanag niya sabay bawi ng mga kamay. Napatitig siya sa magaganda nitong mga mata. Matangos ang ilong nito. Natural din ang pamumula ng mga labing katamtaman ng nipis. Tumayo na ang lalaki at dinampot ang cellphone nito sa mesita. Please come to my office now and bring me extra pants and underwear. Utos nito sa kausap sa cellphone. Tumayo na si Veronica at dinukot ang panyo sa bulsa ng kanyang pants. Akmang pupunasan niya ang basang pants ng CEO, ngunit pinigil siya nito. Stop! Basa na ang pants ko at wala ka nang magagawa. Lilinisin ko na lang po ang kalat. Anya, pinulot ang baso sa sahig na hindi naman nabasag pero may lamat. Ang sahig na lamang ang pinunasan niya ng panyo. Nang natuyo ang sahig ay tumayo na siya. Aalis na sana siya ngunit pinigil siya ng CEO. Who told you can leave, woman? Anito, may inis pa rin. Hinarap niya itong muli. Hindi siya makapaniwala na ang bata pa pala ng CEO nila. May kailangan pa po ba kayo, sir? Kabadong tanong niya. You're new here. Introduce yourself, please. I'm Veronica Arsenal, new interior designer, 26 years old, nakatira sa Pasig City, sir. Pakilala naman niya. Arsenal? Kaano-ano mo si Vladimir Arsenal? Naningkit pa ang mga mata nito. Natigilan siya nang maalala na hindi pwedeng malaman ng CEO na kapatid niya si Vladimir. Naroon lamang siya para sa mahalagang task. Hindi ko po siya kilala. Pagsisinungaling niya. Are you sure? Tila nagdududa pa ito. Opo. Kung taga-Pasig ka, bakit dito ka nag-apply sa Quezon City? Kasi dito lang po natanggap ang job application ko. Since you chose to work here, you need to know that I hate clumsy staff here. And to avoid making a mistake again, do not accept orders from others if they're not for me. Understood? Yes, sir. Pero inutusan lang ako ni Miss Emma na dalhan kayo ng juice. What? Nangunot ang noon nito. That's not part of your job unless you made a mistake. I only punish those who made mistakes. Wala naman po akong kasalanan. Nagulat na lang ako kung bakit ginagawa akong utusan ng ibang empleyado nyo. I worked for other construction companies but it's the first time I encountered seniority and bullying. The employees' unpleasant behavior sometimes is just a reflection of their boss. Pumalatak pa siya. What did you say? Tumalim ang titig nito sa kanya. Kung mga bastos at bully ang empleyado, meaning nagkulang sa higpit at disiplina po ang boss, sir. Are you saying that I'm not a good boss? Hindi naman po sa ganun. Naintindihan ko naman kasi obvious na bata ka pa. Baka hindi mo paggamay ang trabaho ng CEO. So you're underestimating my capability as a CEO? Medyo. Ani at ngumisi. Dinuro na siya ng lalaki. How dare you talk to me like that, woman? My father owns this company and was also one of the government's trusted engineers. I'm also an engineer at marami na rin akong napatunayan. My mother is Almira Guerrero, owner of a real estate company and daughter of the elite business tycoon Sergio Guerrero. Anito, inilatag na ang makalaglag pang ang profile. Isa kang Guerrero, sir? Hindi ba Cabrera ang apelido ng may-ari nitong kumpanya? Manghanguntan niya. That's my father's surname, and I'm Allen Guerrero Cabrera.
Natigilan siya nang maalala ang sinabi ng kanyang kuya na kaklase umano nito noong college ang anak ng may-ari ng R&D Construction. Meaning ay kaedad lamang ng kuya niya si Allen, 29 years old. Hindi po ako lalaban, sir. Ang gusto ko lang naman pong ipaalam sa inyo ay hindi ko gustong ugali ng katrabaho ko sa design department. Sino ba naman ang gustong magtrabaho sa kumpanya na abusado ang katrabaho at masungit pa ang boss? Anya pagguwan. Naningkit ang mga mata ni Allen at humalukip-kip. Matangkad ito ng 2 dangkal sa kanya kaya siya nakatingala sa mukha nito. Before you expect a good workplace, prove to me that your skills are worth it. I don't expect amateur designers here. Bahagyang uminit ang kanyang bunbunan. Pansin niya na arogante itong CEO. Please check my work first before judging me, sir. I will not get an excellent award from a prestigious university in New York if I'm an amateur. Tapos gagawin lang akong utusan ng mga senior staff nyo. Taas noo niyang hamon. Matiim siyang tinitigan ng CEO sa mga mata. Hindi ito umimik, ngunit umiikting ang mga panga sa gigil. Maya-maya ay may dumating na lalaking may bitbit na pulang paper bag. Sir, narito na po ang pinakuha niyong pants at underwear. Anito sabay abot ng bag sa CEO. Thanks, I'll change first. Ani Allen. Aalis na po ako, Mr. CEO. Apilan naman ni Veronica. Stay here, Veronica. May papagawa pa ako sa'yo. Pigil nito. Baka magalit na si Miss Emma, sir. I'm the boss here. Sino ba masusunod? Kayo po. Good. Sit first and wait for me. Tumalikod na ito at nagtungo sa palikuran dala ang paper bag. Lumuklok naman siya sa couch. You're the new interior designer, right? Maya-maya'y tanong ng lalaking kadarating lang. Nakangiti ito habang nakaupo sa lamesa ng CEO. Opo, kayo po ba ang sekretary ng CEO? Yes, assistant din niya ako. I'm Eric, by the way. Nice to meet you, Sir Eric. Nginitian niya ito. Just call me Eric. Nakita ko pala ang CV mo at sample designs. Same school tayo ng pinanggalingan sa New York. Ahead lang ako ng 5 taon sa'yo. I studied business administration. Pinaaral ako ng stepfather kong Amerikano. Talaga? Ikaw ba nag-hire sa akin? Yes, pero pinakita ko muna sa chairman ang CV at designs mo. Ang chairman ba yung tatay ni Sir Allen? Yes, si Sir Damian. This year lang kasi umupong CEO si Sir Allen, kaya inaalalayan pa siya ni chairman. Kaya pala obvious na parang hindi pa bihasa si Sir Allen sa management. Pansin ko may kayabangan siya. Mukhang spoiled din. Hindi naman nakapagtataka kasi gerero pala ang nanay niya. Maya-maya ay nagtataka siya kung bakit biglang tumahimik si Eric at tumayo ng tuwid. Napalingon din siya sa direksyong sinipat ng lalaki. Kumabog ang kanyang dibdib nang mapansin si Allen na nakalabas na ng banyo palapit sa kanila. I felt someone talking behind my back. Ani Allen habang papalapit kay Veronica bitbit ang paper bag. Nakapagpalit na ito ng pants. Tumayo naman ng dalaga. Pwede na ba akong umalis, sir? Anya. Yes, but take this home. Ibinigay nito sa kanya ang paper bag. Kinuha naman niya ito at sinilipang naman. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hinubad na pants ni Allen kasama pa ang brief nitong itim. Anong gagawin ko rito, sir? Tanong niya. Laban mo sa bahay niyo. Gusto kong kuhaan mo ng video habang nilalaban ng pants at brief using your hands. That's your punishment. Ano? It's inappropriate and unprofessional, Mr. CEO? Reklamo niya. I know, but it's my way of punishing you. Hindi ko rin gusto ang way ng pagsagot mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang nalabhang pants at underwear kasama ang video. At dapat, planchado ang mga yan. Tumawa siya ng pagak. Pati brief kailangan ding planchahin? You're a childish boss. See? You're disrespecting your CEO. No one talks to me like that. Only you. Do my order or I'll fire you. Hindi na siya nagprotesta. Mananagot kasi siya sa kanyang kuya once natanggal siya sa trabaho na hindi pa nagagawa ang kanyang task. Yes, sir. Gagawin ko na ang utos niyo. Good. You can leave now. Umupo na sa harap ng lamesa ang CEO. Bago lumabas ay sinipat pa ni Veronica ang CEO at pasimple itong inirapan. Pwisit na lalaking yun. Never ko pa naranasang maglaban ng brief. Nagdadabog niyang maktol habang papasok ng elevator. 4:00 na ng hapon kaya pagdating sa kanilang workplace ay nagligpit na siya ng gamit. Samantala, paulit-ulit na binabasa ni Allen ang CV ni Veronica. Pinakuha niya yun kay Eric dahil curious siya sa babae. So, Dad hired Veronica because of her unique Western-style interior design? Anya sa assistant na nakaupo sa katapat niyang silya. Yes, boss. Nag-resign na ang senior interior designer natin, kaya inutusan ako ng daddy mo na mag-hire ng kasing husay ni Mr. Paloma. Ani Eric.
And you said Veronica is your schoolmate in college? Opo, mahigpit ng kompetisyon sa university namin sa architecture and other design departments. Kaya naniniwala ako na hindi basta-basta ang skills ni Veronica pagdating sa interior design. May naihalo rin siyang design ng landscaping sa portfolio niya. Kilala mo naman ang daddy mo. Masyadong perfectionist ang taste niya pagdating sa design ng bahay. Titig na titig siya sa picture ni Veronica sa CV nito. Pamilyar kasi sa kanya ang mukha nito. Meaning Veronica is not just a random designer. And her life status, obvious na hindi siya nagmula sa simpleng pamilya. Kung makasagot nga siya sa akin, parang hindi takot mawalan ng trabaho. And how can she afford to study abroad if she were just an ordinary person? Anya. Baka po mayaman talagang pamilya ni Veronica at kumukuha lang siya ng job experience. Or maybe, she just wants to be independent. Hindi na siya umimik at nagligpit na ng gamit. Nagchat kasi ang kapatid niyang babae at nagpapasundo sa school. Nang dumating ang kanyang driver ay kaagad silang umalis. Pagdating sa private high school kung saan nag-aaral ang kapatid ni Allen, ay napatingin siya sa babaeng kapapasok lang ng gate. Anong ginagawa ni Veronica dito? Anya nang makilala ang babae. Bumaba na siya ng kotse at pumasok ng gate. Namataan niya si Veronica na yumakap sa lalaki na nakasuot ng uniforme ng guro. Inisip niya na nobyo nito yon. Kuya Allen! Maya-maya ay tawag ni Alvera, ang kanyang kapatid. Kumakaway ito sa kanya pero biglang nabaling ang atensyon kay Veronica. Napalingon din sa kanya si Veronica. Sir Allen, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Veronica. Hinila pa ito ni Alvera sa kamay at lumapit sa kanya. Kuya, siya si Ate Veron, yung content creator sa social media na nagpo-post ng tutorial for interior design. She's my idol. Ani Alvera. Kuya mo si Sir Allen? Mangha namang tanong ni Veronica sa kanyang kapatid. Yes, ate. And I'm glad you already know my brother. He's the new CEO of our construction company. Napabuga ng hangin si Allen nang mapagtanto na ang hinahangaan din niyang content creator sa social media ay walang iba kundi si Veronica. Bilib siya sa husay nitong gumuhit ng interior and landscaping layouts, traditional man or digital. Let's go home, Alvera. Pagkawan ay yaya niya sa kapatid, makaiwas lamang sa conversation. Hindi kasi matanggap ng kanyang pride na ang baguhang interior designer nila ay iniidolo ng marami. Wait lang kuya, magpapapicture muna ako kay Ate Veron. Ani Alvera. I'll wait in the car. Ani at lumabas ng gate. Hindi naman makapaniwala si Veronica na kapatid pala ni Allen si Alvera, na isa sa followers niya sa social media na madalas mag-chat sa kanya. Allen is my new boss, Alvera. Anya sa dalagita. Really? Manghaan nito. Tumango siya. Kasabay na niya ito sa paglalakad kasama si Miguel, ang best friend niyang bakla na guro. Bakit ang layo ng age gap niyo ng kuya mo, Alvera? 16 ka pa lang, di ba? Kasi matagal naghiwalay yung parents namin noon. My brother is 29 now, still single. Do you mean never nagkanobya ang kuya mo? Wala naman siyang pinakilalang girlfriend sa amin, so siguro wala talaga. Mahina siyang tumawa. Hinatid pa niya si Alvera sa kotse ng kuya nito. Nasilip niya sa backseat si Allen. Saktong sinipat siya nito kaya kinawayan niya. Bye, boss. Paalam niya sa binata. Don't forget my pants, Veron. Anito na kanyang ikinagulat. Napalis ang kanyang ngiti at umatras ng umusad ang kotse. Beshi, anong pants na sinasabi ni Allen? Tanong ni Miguel. Siniko pa siya sa braso. Yung pants niya na nabasa ako ng juice. Pinalalaban niya kasi sa akin. Anya, hindi na niya binanggit na may kasama yung brief. So, you know Allen Cabrera? Hinarap niya ang kaibigan at namewang. Yes, sinabi ko sa iyo na nagtatrabaho ako sa R&D Construction, di ba? And Allen is our CEO. Seriously? Ang alam ko ay si Sir Damian ang CEO na professor ng kapatid ko sa engineering. Kaibigan din ni Mami ang asawa niya, si Almira Guerrero. I see. Kaya pala kilala mo si Allen. Yes, and the gossip said Allen is arrogant. Nako, tumama rin ng chismis, Beshi. Natawa tuloy si Miguel. Pagkuwan ay lumulan sila sa kanyang red Porsche na si Miguel ang nagmamaneho. Hinahatid lang siya nito sa trabaho para hindi halatang anak din siya ng bilyonaryo. Nakaupo siya sa tabi nito. Nag-hire pala ako ng maid, Beshi, at darating siya mamaya. Anya nang luna na sila ng kotse. Perfect. I know you miss living like a princess. Ani Miguel. Natawa siya. Kailangan ko ng housemate para hindi hassle for my task. Anong task ba kasi ang pinapagawa ng kuya mo? Mag-i-espiya raw ako sa R&D Construction at kunin ang blueprint ni Daddy. Once nagtagumpay ako,
Hindi itutuloy ni kuya ang pagpapakasal sa akin sa anak ng business partner niya. Salbahe rin talaga yung kuya mo, no? Ngumisi lang siya. Pagdating sa condo unit ni Miguel ay nilabhan ni Veronica ang pants at brief ni Allen. Hindi ka sana makatulog, Allen Guerrero Cabrera. Usal niya habang gigil na kinukusot ang brief ni Allen. Kinuhaan pa niya ng video ang sarili habang naglalaba. 3 araw na hindi natitsyempohan ni Veronica si Allen dahil palagi itong umaalis. At Huwebes pagpasok niya sa trabaho ay pinapupunta siya ng CEO sa opisina nito. Good morning, sir. Bati niya nang makapasok sa opisina ng CEO. Nadatnan niya ito na nakatayo sa harap ng lamesa. Hindi siya nito sinagot. Where's my brief and pants? Sa halip ay tanong nito. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi nang maalala ang pants nito. Sorry, nakalimutan ko, sir. Hindi ko pa yun na-plansya eh. At saka, palagi kayong wala kaya hindi ko muna dinala. Anya. Umupo na sa harap ng lamesa si Allen at nagbukas ng laptop. Next week ng interior design presentation. At ang design na pasok sa standard na hinahanap namin, siya ang makakasama sa project. Nito. Kasali ba ako sa presentation, sir? Excited niyan tanong. Yes, sinabi ko kay Emma na isasama ka. Baka magalit yun sa akin kasi, alam mo na, I'm just a newbie. Ako ang masusunod kaya walang magagawa si Emma. Pero bago ka makasali, tapusin mo muna ang punishment mo. Ano? Nalabhan ko ng pants at brief mo ah. Nalabhan mo nga pero hindi mo naman dala. Bukas ay madadala ko na yun. Aasahan ko yan. Once wala pa rin bukas, hindi ka na isasali sa presentation. Grabe ka rin boss ah. Wala ka na bang ibang pants at brief para apurahin mo ko? Pinukol siya nito ng mariing titig. Can you please stop complaining? Just do my order. Nito, galit na. Matabang siyang umiti. Yes boss, may utos pa po ba kayo? Yes. May rejected design sa mga kasama mo sa department. I want you to revise them. The client will cancel the contract if we fail again. Ako ang magre-revise? Nalalaki ang mga matang saad niya. Yes. Can you do it or not? Pero baka magalit ang may gawa ng design. They can't fix the design. Nakatatlong ulit na sila at hindi pa rin pumapasa sa client. Gusto ng client ng modern western design. And your designs are perfect for the client's standard. Hindi niya napigil ang kanyang ngiti nang mapagtanto na nagtitiwala sa abilidad niya si Allen. Nakita mo na po ba ang designs ko, boss? Pagkuwan ay tanong niya. Na-review ko na ang sample designs mo. Pinakita rin sa akin ni Alvera ang tutorial video ng paggawa mo ng digital designs. Lumapad pa ang kanyang ngiti. So, are you convinced that I'm more capable than your old-fashioned design team? Don't flatter yourself, lady. I met more talented designers and your designs are just fine. Tumikwas ang isang kilay niya. Whatever, as long as you trusted me, I will assume you like my designs, boss. Anya. You talk too much. Heto ang designs na kailangan mo ayusin. I need them ASAP. Nito sabay abot sa kanya ng itim na folder. Kinuha naman niya ang folder at binuksan. Okay, gagawin ko na to ngayon, sir. Pero baka pwedeng bigyan mo ako ng peaceful workplace. Hindi kasi ako makapag-focus sa workplace namin lalo't inuutusan ako palagi ng mga senior ko. Hirit niya. Muli siyang tinitigan ni Allen sa muka. Who told you that you can demand like that from me, ha? May iritasyong tanong nito. Malapad siyang umiti. Kung hindi pwede ang hiling ko, doon na lang ako sa rooftop magtatrabaho. At least doon tahimik, walang abala. Napabuntong hininga ang binata. Fine, you can work here, but use my office lobby. Nito pagkuwan. Sigurado ka ba na okay lang na dito ako magtrabaho sa office mo, sir? I hate repeating myself, Veron. Angel nito. Tumayo siya ng tuwid. Okay, sabi mo eh. Kukunin ko muna ang ibang gamit ko sa workplace. Bilisan mo. Yes, boss. Anyat patakbong lumabas. Pagdating sa kanilang workplace ay nabaling kay Veronica ang atensyon ng kanyang katrabaho. May lalaki namang lumapit sa kanya. Hi, Veronica. Ikaw ba si Veron the designer? Yung content creator? Bati ng lalaki at umusisa. Yes, ako nga. Nakangiti niyang tugon. Sabi ko na eh. I'm Lucas, one of the architects here. I'm also your follower. Talaga? Nice to meet you, Lucas. Ngayon lang kita nakita ah. Tuluyan siyang lumapit sa kanyang lamesa at nagligpit ng gamit. Sinundan pa siya ni Lucas. Nanggaling kasi ako sa Rizal at may ongoing housing project ang team ko ron. Kaya pala. Are you free tonight, Veron? Pagkuha na itanong nito, hinarap niya ito at ngumiti. Hindi siya nakasagot nang mamataan niya si Allen na patungo sa kanila. Matagal ka pa ba riyan, Veron?
Tanong ni Allen nang tuluyang makalapit sa kanila. Malapit na sir. Ilalagay ko na sa kahon ng gamit ko. Anya. Umatras naman si Lucas at hinarap si Allen. Sir, narito na pala kayo. Yes, and it's working hours. Why are some of you still fooling around? At nakalimutan niyo ba na bawal magligawan dito? Sorry sir, magtatrabaho na po ako. Paalam ni Lucas. Binalingan pa ni Allen ng ibang empleyado na nagbubulungan. Stop gossiping please. Kaya hindi kayo makapag-focus sa trabaho kasi inuuna niyo ang chismis. Sermon nito. Tumahimik naman at nag-focus sa trabaho ang lahat. Maya-maya ay nagulat si Veronica nang biglang buhatin ni Allen ang kahon ng kanyang gamit. Let's go, Veron. Pagkuwan ay yaya nito, nagpatiunan ng maglakad. Sumunod naman siya kaagad dito. Pagpasok ng elevator ay biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang denim pants. Dinukot niya yon at nag-alangang sagutin nang malamang kuya niya ang tumatawag. Bakit hindi mo sagutin ang tawag sa'yo, Veron? Tanong ni Allen na nakatayo sa gawing kaliwa niya. Inilapag na nito sa sahig ang kanyang kahon. Mamaya ako na ito sasagutin, sir. Answer that now. I won't allow you to use a phone inside my office. Sige po. Napilitan siyang sagutin ng tawag pero dumistansya siya kay Allen. Hello? Anya nang masagot ang tawag ng kanyang kuya. Veron, didn't you read my chat? I told you to give me an update about your task. Ani Vladimir, galit na. Sorry, nabisi kasi ako. Anya. Na-meet mo na ba ang bagong CEO ng R&D Construction? Opo. Maayos ba ang trato niya sa'yo? Napakagat siya sa kanyang ibabang labi at sinipat si Allen. Okay naman. Pagkuwan ay tugon niya sa kausap. Be careful. Allen has a bad temper. Is he giving you a hard time? Hindi naman. Ang totoo ay makakasama na ako sa design presentation for a billion project. Aba, himalang nagtiwala ka agad sa'yo si Allen. Pero wag mo ibigay ang best mo sa R&D, Veron. Save that for your company. And promise me, don't dare fall in love with Allen. I swear you'll regret it. Promise. Sabi lamang niya at muling sinipat si Allen na panay rin ang sulyap sa kanya. Nang maputol ang tawag ay ibinulsa niya ulit ang cellphone. Huminto na rin ang elevator. Boyfriend mo ba ang tumawag, Veron? Maya-maya itanong ni Allen. Natitigan niya ito sa muka. Yes. Walang gatol niyang tugon. Get your stuff. Anito at lumabas. Iniwan na nito ang kanyang kahon. Humuso siya at binuhat ang kahon. Pakitang tao lang pala na tinulungan mo ako kanina sa pagbuhat ng kahon ko. Ano yon? Para ipakita lang sa empleyado na gentleman at generous ka? Palatak niya habang nakabuntot sa CEO. Why do you always question my actions, woman? Paangil nitong tanong. Kasi ang hirap mong intindihin, sir. Para kang klima. Hindi ko tuloy alam kung alin ang totoo mong personality. You act distant and cold, and sometimes you're gentle and caring. You obviously hate my guts, but here you are, giving me a little promotion and entrusting to me your regular designer's rejected works. And natigil siya sa pagsasalita nang biglang huminto si Allen kaya bumalya siya sa matigas nitong likod. Aray! Daing niya nang tumalsik siya at napaupo sa sahig. Mabigat kasi ang dala niyang kahon. Marahas siyang hinarap ni Allen at tinitigan ng mahayap. You know what? You're the most annoying creature I've ever met. Stop talking to me like you're my wife. Palatak nito. Nang tumayo siya ay bigla naman siyang natapilok. Nabitiwan niya ang kahon at nahulog ang lamang pen organizer niya na gawa sa tanso at may 1 kilo ang bigat. Tumama pa yun sa paa ni Allen. Ow! What the hell? Sigaw nito. Nagmura pa habang tinataas ang kanang paa na nasaktan. Sorry boss, natapilok ako. Anya, hinawakan pa sa kanang braso ang binata. Nagulat siya nang yumakap sa kanya si Allen. Kinapitan nila ang isa't isa ng kapwa mawalan ng balanse. Naabutan sila ni Eric sa ganoong posisyon. Boss, okay lang ba kayo? Ani Eric na napasugod na sa kanila. Take this disastrous woman out of my sight, Eric. Gigil na utos ni Allen sa assistant. Hinila naman ni Eric si Veronica palayo kay Allen. Iika-ika sila parehong naglakad ng CEO. Nauna nang pumasok sa opisina nito si Allen. Ano na naman ba ang ginawa mo, Veron? Amused na tanong ni Eric habang tinutulungan siyang maibalik sa kahon ang nagkalat niyang gamit. Natapilo kasi ako at nabitiwan ng hawak kong kahon. Itong sandals ko kasi bagong bili at hindi pa ako sanay gamitin. Hindi mo naman kailangan magsuot ng 3 inches sandals. Puro with high heel sandals ang binili ng butler ko eh. May butler ka? Manghang untag ni Eric. Tipid siyang umiti. I mean, yung friend ko,
Butler kasi ang name niya. Palusot niya. Okay, ako na magbubuhat ng kahon mo. Salamat. Nakahinga siya ng maluwag. Muntik pa siyang mabuko sa kadaldalan niya. Pumasok na sila sa opisina ni Allen pero sa lobby lamang siya pumwesto. Nakasara ang glass door sa workplace ng CEO. Mukhang ayaw na siyang makita. Sumapit na ang tanghali ay hindi pa rin lumalabas sa workplace nito si Allen. Nabagot na si Veronica at natuksong silipin ng CEO. Bahagya niyang binuksan ang glass door. Ay pala ka mo, Abs! Tili niya nang maaktahan si Allen na papalapit sa pinto habang ina-unbutton ang polong puti na suot nito. Veron, what are you doing ha? Tanong nito. Tuluyan nitong binuksan ang pinto. Tumayo naman siya ng tuwid. Papasok sana ako para yayain ka mag-lunch, sir. Palusot niya. Sinipat niya ang nakasilip nitong abs. Speaking of lunch, I have lunch meeting with some government officials. They asked me about the interior design for the office extension. Isa ang design na pinaparevise ko sa'yo. Nito. Yung may conference room? Yes. Perfect timing, boss. Nakagawa na ako ng new version ng design. Good. Isasama na kita para maipaliwanag mo ng maayos ang design. Hindi pwedeng ma-reject ulit. Don't worry, boss. Lahat ng designs ko ay tinatrabaho ko na may puso. I know. You know, manghang natitigan niya sa gwapo nitong muka ang CEO. I mean, I know how great work's done. It's made by passion and love. So, hindi ka nagalit sa akin? That's another story, woman. Prepare your stuff. We will leave after 20 minutes. Magbibihis lang ako. Anito at pumasok ng banyo. Inihanda naman niya ang kanyang kailangan para sa meeting. Nagpalit lang ng bughaw na polo shirt si Allen at itim na denim pants. Bakit hindi suit ang suot mo, boss? Tanong ni Veronica nang palabas na sila ng opisina. I face my clients not as a CEO, but an engineer. I want them to think that I'm not a high-profile engineer, so they can take advantage of it. May mga politikong clients kasi na once nalaman nila na big-time contractor ang kausap nila, ginagamit nila to manipulate their projects. Itatago nila sa big-time contractor ang marumi nilang hangarin. At para hindi masabi ng mga tao na magagawa nilang magnakaw. Kasi nga akala ng iba, porke mayaman, hindi na magnanakaw. Minsan nga kung sino pang nakaaangat sa buhay, sila pang nanggugulang sa kapwa. Not all, but I know some. Anito. Naalala naman niya ang kinasangkotang anomalya ng kumpanya nila noon na dahilan ng stress ng kanilang ama na ikinamatay nito. Ginamit ng ilang opisyalis sa gobyerno ang kumpanya nila para makatakas. So you pretend to be not a big shot contractor who's willing to deal with dirty businesses? Anya pagguwan. Yes. Pero kilala kang gerero rin, na alam ng marami na pamilya ng mga business tycoons. My mother's family is strict about protecting their reputation. Hindi basta nakikipagdeal ang pamilya namin sa politiko, maging sa mga taga-showbiz. As much as possible, we keep our business private and untouchable. Pero bakit ibinunyig mo sa akin ang pagiging gerero mo? Because you're innocent and curious, and I know you won't like involving yourself in someone's life. Tipid siyang humiti. You're right, I live like a free spirit. Pinauna siya ni Allen na lumulan ng elevator. Napakistut pa siya nang tabihan siya nito, as in sobrang lapit, na halos magdikit ang mga braso nila. Langhap niya ang matapang nitong pabango. I heard about the Guerrero family, and you're right, they're too private. Kahit ang ilan sa kanila ay kilala sa showbiz, never silang na-involve sa mga skandal na nakasisira ng reputasyon. Anya paggawan. So you know some of my relatives? Tanong nito. Oo naman, may tito kang model at may-ari ng sikat na fashion company, di ba? At saka na-meet ko sa US yung anak na may-ari ng kanilang winery. Aral. He's a young bachelor. Nag-aral din sa university kung saan ako nag-aral. You mean si Abel Guerrero? Oo, siya nga. Kapatid siya ni Kane, di ba? Napag-usapan namin sila ng kaklase ko noon kasi kinuha raw sa Bible ang names nila. Yeah, Abel and Kane are my closest cousins. Kasi ang tatay nila ay nakababatang kapatid ni Mommy. As in, magkapatid sila in both parents. Ang iba kasi half-siblings lang ni Mommy. Iba ang mga nanay. I see. So you're the eldest grandson of Sergio Guerrero? Yes. Bigla siyang natawa nang may naisip. Natitigan to rin siya ni Allen ng masama. What's funny? Anito. Sorry, may naalala lang ako. Marami kasi akong kilala na eldest grandson at karamihan sa kanila bugnutin. Siguro dahil sa pressure. Anya, tinutukoy rin ang kanyang kuya na mainitin ng ulo. You're right. Gusto ng lolo ko na ma-adapt ko ang disiplina na ginawa niya sa mga anak niya. I felt pressure, I admit. I grew up witnessing how my clan members made business their battlefield.
Kahit ayaw namin ng kompetisyon, sadyang kasama na sa buhay namin na kailangan may mapatunayan ka na hindi ka loser. As the eldest grandson, I feel the heavy pressure that forces me to continue my family legacy. But you don't need to put everything under pressure. Bata ka pa at deserve mong maranasan ng kalayaan na piliin din ang sarili mo. May mga kapatid ka naman magmamature rin sila, kaya hindi mo kailangang akuin lahat ng responsibilidad sa kumpanya nyo. Pero matagal pa mag-mature mga kapatid ko. For now, I need to carry some of my parents' responsibilities for the company they built. Ayoko ring masayang ang pinaghirapan nila. Nakadama naman siya ng guilt nang maisip na sinalo lahat ng kuya niya ang responsibilidad sa naiwang kumpanya ng kanilang ama. Maaga kasing namatay ang mami niya dahil sa komplikasyon sa puso noong pinanganak siya. Naiintindihan na kita, boss. Promise, I will not question your actions anymore. Nakangiting Anya. Bago malihis ang usapan natin, huwag mong kalimutan ng pants at brief ko. Nito pagkuwan. Bigla silang natawa. Hindi ka pa rin talaga makamove on sa pants mo, ano? That pants is my favorite. Regalo yun sa akin ng uncle ko ng 21st birthday ko. Designer brief naman ang isa with limited edition. Hula ko umili ng halaga ng brief at pants mo, ano? Hindi ito sumagot nang huminto ang elevator. Sabay na silang lumabas at dumiretso sa parking lot. Excited ba si Veronica na sumakay sa backseat ng kotse sa akalang may driver si Allen? Pero ito ang umupo sa harap ng manibela. Anong ginagawa mo riyan, Veron? Tanong ni Allen. Nakaupo. Pilosopong tugon niya at gustong asarin ng boss. Dito ka sa tabi ko. I'm not your driver. Nilingon pa siya nito para lang titigan ng matalim. Sorry, boss. Bumaba naman siya at lumipat sa tabi nito. CEO in disguise ka pala ngayon, ha? Nasaan pala ang daddy mo? Hindi ba siya pumupunta sa kumpanya? Anya, umusisa na. He's staying at my mom's office. Siya namamahala ng real estate company. So, ikaw lang pala namamahala ng R&D? Inaalalayan pa rin ako ni daddy. Be patient. May kapatid kang lalaki, so paglaki niya, makakatuwang mo na rin siya sa kumpanya. Yes, but I hope my brother will not be my worst rival someday. Ngayon pa nga lang, kinakalaban na niya ako. Natawa si Veronica. Sabi ni Alvera, pasaway ang younger brother niya. Si Alvera rin naman, pasaway. Muli siyang tumawa. So, you're the nice one? I proudly admit that. I have spent my whole life being a responsible and good son. I thought you were spoiled too. Spoiling isn't our family thing, lalo na sa Guerrero. So, hindi ka pala katulad ng ibang nepo babies na buhay prinsesa at prinsipe? Napatitig sa kanya si Allen na may curiosity sa mga mata. Nagmaniobra na ito ng sasakyan. How's your family, Veron? Maya-maya itanong nito, seryoso, at labis niyang ikinatuwa ang daloy ng usapan nila ng binata. Komportable na siyang kausap to. My mother died after giving birth to me. Ang daddy ko naman ay namatay last year dahil sa heart attack. He's a great architect. Kuya ko na lang ang kasama ko. Kwento niya. I can see you as an average woman. You're obviously a nepo baby too. Mahina siyang tumawa. Sigurado ka, boss? The way you talk, obvious na nabubuhay ka sa high society. You know how to deal with people like me. You just misunderstood me, sir. You can lie, but not forever. Muli siyang tumawa. Ibig mo bang sabihin ay kinikilatis mo ang pagkatao ko? Of course. I need to know people who work with me. Nag-iingat na rin kami dahil minsan nang may nakapasok na SPS sa kumpanya. Nagmula siya sa kalaban naming kumpanya at nagnakaw ng idea mula sa projects namin. Natigilan siya nang maalala na espiya rin pala siya ng kanyang kuya na mahigpit na kakompetensya ng kumpanya ni na Allen. Hindi na lamang siya umimik sa takot na madulas ang kanyang dila at masabi ang hindi dapat. Pagdating sa opisina ng congressman ay kaagad nagsimula ang meeting. Finally, you give me the best interior design plan, Engineer Cabrera. Sabi ng congressman matapos makita ang sketch ni Veronica. Kumakain na sila ng tanghalian sa loob ng conference room. Napakislot sa pagkagulat si Veronica nang hawakan ni Allen ang kanyang kanang kamay at banayad na pinisil. Baka sa mukha ng binata ang tuwa. You did it, Veron. Thank you. Anito, kinilig din siya sa tuwa. I told you, boss, no one can reject my work. Pagyayabang niya. Dahil natuwa ang congressman, pinirmahan na rin ito ang kontrata ng project. Pagkatapos ng meeting ay bumisita pa sila sa ongoing project kaya inabot sila ng hapon. Saan ka nakatira, Veron? Ihahatid na kita. Ani Allen nang luna na sila ng kotse nito. Ihatid mo na lang ako sa kumpanya, may susundo sa akin doon. Anya. Okay, sige. Nagmaneho na ito.
Pagdating sa tapat ng R&D building ay napansin ni Veronica ang kanyang kotse na gamit ni Miguel. Bumaba pa ng kotse ang kanyang kaibigan. Narito na ang sundo ko, sir. Mauna na ako. Paalam niya. Is he your boyfriend? Tanong naman ni Allen, nakatingin kay Miguel. Yes. As in, kaibigang lalaki. Iiling-iling na ngumisi ang binata. Really? He's a big shot too. He uses a Porsche car. Tipid siyang ngumiti. Ang totoo, bading si Miguel. Teacher din siya ni Alvera. Anya. Good to hear that. You can go now. And don't forget to bring my pants and brief tomorrow. Pinaalala na naman nito yon. Yes, boss. Paulit-ulit Angil niya sabay kindat sa binata. Hey, are you flirting on me? Hindi kindat lang Big deal ba yon? Sige na, bumaba ka na. Okay, bye boss. Tuluyan na siyang bumaba at nilapitan si Miguel. Wait, is that your boss's car, Beshi? Tanong ni Miguel. Yes, isinama ako ni boss sa meeting with client. Anya, lumula na sila ng kotse. So, bumait na ba sa'yo ang boss mo? Nagmaniobra na ng kotse si Miguel. Medyo. Pagdating ng condo unit ni Miguel ay nadatnan nilang nagluluto ng hapunan ng kawaksi. Hindi tuloy ito mautusan ni Veronica na plansyahin ang pants at brief ni Allen. Kailangan palang kuhanan ko pa ng video ang pinaplansyang pants. Ay, ang arte naman ng CEO na yun, Maktol niya habang hinahanda ang kailangan sa pagplansya ng pants. First time niya yung gawin kaya nangangapa siya. Ate Norma, tama ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa kawaksi nang maisaksak sa outlet ang plansya. Nasa kwarto siya at inaayos ang pants sa ironing board. Pinuntahan naman siya ng ginang. Opo, painitin niyo po muna ang plansya para maganda ang hagod sa tela. Anito. Sige po, salamat. Nang lumabas ang ginang ay tumunog ang kanyang cellphone na nasa mesita. Iniwan niya ang plansya sa nakalatag na pants at brief ni Allen at kinuha ang cellphone. Hello kuya? Anya nang masagot ang tawag ni Vladimir. Veron, alam ko na kung saan gagamitin ni Allen ang blueprint ni Daddy. He will use it for the next bidding for the government project. Kasama ang airport project sa bidding. Kailangan makuha natin yun. I'm sure nasa opisina lang ni Allen ang blueprint. Ani Vladimir mula sa kabilang linya. Sige kuya, hahanapin ko. Teka nga pala, design mo bang ipinasa ni Allen kay Congressman Alonzo? Paggawan ay tanong nito. Opo, pero revised version yun ang gawa ng ibang designer. Napakislot siya nang biglang nagmura si Vladimir. I told you not to use that style on Allen's projects. Tinutulungan mo pa ang kumpanya nila na umangat ano palang gagawin ko? I need this job to do my task. I know, pero wag mo naman masyadong galingan. Pinapa-impress mo ata si Allen Hindi siya nakaimik nang mapagtanto na tama ang kuya niya. Nagpapa-impress nga siya kay Allen para makuha ang tiwala nito. Veron, are you still there? Ani Vladimir. Nang maamoy ang nasusunog na tela ay nataranta na siya. Wait lang kuya. Anya, iniwan ang cellphone sa kama at nilapitan ang plansya na umuusok. Patay! Nasunog ang pants ni Allen. Tili niya. Sumisigaw na sa cellphone niya si Vladimir kaya lalo siyang nataranta. Nailapag niya ulit ang plansya sa brief naman. Dinampot niya ang cellphone at kinausap ang galit niyang kapatid. Anong sinabi mo, Veron? Ano yung pants ni Allen? Ani Vladimir. Wala yun. Turan niya. Binalikan niya ang plansya na hindi pala niya na-i-off kaya may konting sunog na rin ang brief. I'll call you later, kuya. Anya at pinutol ng tawag. Pwisit, ano nang gagawin ko? Mangiyak-ngiyak niyang maktol nang makita ang damage sa pants ni Allen. Malapit pa talaga sa zipper ang nasunog. Isang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin nakakahanap si Veronica ng kapalit ng pants ni Allen. Ubus na ang dahilan niya rito. Tell me the truth, Veron. Anong nangyari sa pants at brief ko? Usig ni Allen nang maiwan silang dalawa sa meeting room. Lunchtime na pero hindi pa sila lumalabas. Kawan, ang totoo, nasunog ko ng plansya ang pants mo pati brief. Pagtatapat din niya. Napahilot sa sentido nito ang binata. I knew it. You lied to me. Sinabi mong hindi mo makita ang pants ko kaya hindi mo dinadala. Naghahanap na ako ng kapalit ng pants at brief mo, sir. Veron, kahit libutin mo ang mundo, wala ka nang mahahanap na katulad ng pants at brief ko. Na-release ang pants 3 years ago with limited edition. At ang designer nun ay mismong uncle ko. His name and signature are printed on the pants waistline. Ganon din sa brief. Bigla siyang nalumo, kaya pala walang makita ang butler niya ng katulad sa pants at brief ni Allen. Babayaran na lang kita. Anya paggawan. Money can't fix your mistake, Veron. Anong gusto mong gawin ko? Paparusahan mo na naman ako, ganon? I know you can't do anything to fix my pants.
As punishment, you will be my servant for 1 week. Ano? Napatayo na siya. Paano naman kita pagsisilbihan, Aber? You need to give me everything I need inside my office, or even outside if I have an appointment. And your punishment starts now. Anong gagawin ko? Buy me a lunch and bring it to my office. Tumayo na ito. Anong lunch? Anything with beef meat and soup. 1 cup rice, pineapple juice, and fruits. I'll give you money. Follow me. Nang lumabas ito ay dagli siyang sumunod. Pagdating sa opisina ni Allen ay kaagad nitong kinuha ang wallet nito at naglabas ng 2,000. Pagkuwan ay inabot nito yun sa kanya. Ang sobrang pera ibili mo ng lunch mo. Nito. Napangiti siya. Pinaparusahan mo ako pero ililibre mo ako ng lunch? Ayos ka rin, boss niya. Pinukol siya nito ng matalim na titig. Umalis ka na dahil gutom na ako. Baka makain pa kita ng buo. Hindi niya napigil ang kanyang tawa kaya lalong napikuan ang kanyang amo. Relax, boss. Baka biglang tamaas ang presyon mo niyan. Anya habang paatras. Hinabol pa siya nito ng tingin. Inasar pa nga ni Veronica si Allen. Sinadya niyang magtagal sa restaurant kung saan siya bumili ng pagkain. Kumain pa siya ng halo-halo roon. At pagdating niya sa opisina ng CEO ay nakataas na boses ni Allen ang kanya narinig. Hanapin mo si Veron. Kanina pa inumalis ni hindi siya matawagan. Baka kung napano na yun sa daan. Pasigaw nitong utos kay Eric. Kumubli siya sa likod ng glass wall at humahagigik. Sir, kotse mo bang gamit ni Veronica? Tanong naman ni Eric. No, baka nag-jeep lang siya. Hindi kaya nasangkot siya sa road accident? May nabalita ngayon lang na may nagsalpukang taxi at jeep malapit dito. What? Alimin mo ang ibang detalye ng aksidente, Eric. Sinilip niya ang 2 lalaki at pansin niya na may tinatawagan sa cellphone si Allen. Bigla naman nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang blazer na itim. Tumatawag sa kanya si Allen. Nawindang siya nang mapansin ang pag-aalala sa mukha ng CEO. She didn't answer my call. Eric, please, find Veron. Natataranta ng utos ni Allen sa assistant. Yes, sir. Nang mapansing palabas na si Eric ay saka lamang binuksan ni Veronica ang glass door at pumasok. Sorry na tagalan ako, sir. Traffic kasi at may aksidente sa kalsada. Anya na parang walang nangyari. Thank God you're okay. Bulalas ni Allen at bigla siyang sinugod. Niyakap siya nito, may kahigpitan. Sir Allen, okay lang ako. Natitigil ang Anya. Bigla kasing naghurumentado ang kanyang puso. Dumistansya rin ito at naging uneasy. Tila nagulat din sa reaksyon nito. I thought you're involved in the road accident. Ang tagal mo kasi at hindi mo sinasagot ang tawag ko. Tama ba yung contact number na binigay mo sa akin? Nito. Oo, kaso naka-silent mode ang phone ko. Marami rin kasing tao sa restaurant kaya natagalan ako. Heto na ang food, pwede ka nang kumain. Inilapag niya sa lamesa ang paper bag na pinagsidlan ng mga pagkain. Aalis na ako, sir. Paalam naman ni Eric na nadamay sa pagkataranta ng amo. Sige, salamat, Eric. Ani Allen, umupo na ito sa harap ng lamesa. Okay ka na ba, sir? Maya-maya itanong ni Veronica. Yes, and please don't do this again. Nito, ang alin ang hindi ko gagawin? Kunwari hindi niya napansin ang obvious na pag-aalala ng binata. Ang pag-ignoro sa tawag ko. Naka-silent mode nga ang phone ko, sir. Kasi di ba ayaw mo na nadidistract ka ng tunog ng phone ko? But at least update me if you're okay. Halos 3 oras ka na wala kanina. Tumawa pa siya ng pagak. Bakit kailangan pa kitang bigyan ng update? Hindi naman related sa trabaho ko ang utos mo. Isa pa, lunchtime na, so busy sa restaurant. Huwag ka na magrason. Sorry na akong pinag-alala kita, boss. I'm not worried. Asus, in denial ka pa That's nonsense. Nag-aalala lang ako dahil inutusan kita, kaya once napahama ka, pananagutan ko yun. Okay, calm down, Mr. CEO. Ikain mo na yan para mahimasmasan ka. Inilabas na niya mula sa bag ang patong-patong na food container at pinagsilbihan ang nag-hysterical niyang amo. Dito ka na kumain dahil may pag-uusapan tayo. Ani Allen. Sure. Umupo na siya sa tapat nito. Dahil na-reschedule ang interior design presentation, gusto kong tapusin mo ang design na pinadagdag ng congressman. Ani Allen nang kumakain na sila. Sabi ni Miss Emma bukas na presentation kaya tinapos ko na kagabi ang entry ko. Then finish the design for the congressman's project today. Okay, pero pwede na ba akong bumalik sa workplace namin? No, you will work for me for 1 week, remember? Paano ako makakapag-focus niyan sa trabaho, sir? As my servant, you only need to stay close to me and wait for my command. Hindi naman oras-oras ay may utos ako sa'yo. Naintindihan ko po.
Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. May chat sa kanya si Vladimir. Inaapura siya na makuha ang blueprint ng kanilang ama. Gusto rin itong malaman ng mga proyekto ng R&D. Sinipat niya si Allen at huling-huli niya ito na nakatitig sa kanya. May dumi ba ako sa mukha, sir? Amused niyang tanong. Umiwas ng tingin ang binata at nag-focus sa pagkain. I'm just curious why your face looks familiar. Nito. Baka nakita mo na ako sa social media noon. Wala akong nakitang mukha mo sa mga content mo. Puro kamay lang na gumuguhit. Matabang siyang umiti nang maisip na malaki ang pagkakahawig ng mukha nila ni Vladimir. Maaaring yun ang dahilan kung bakit pamilyar siya kay Allen. Meaning, pinapanood mo rin ang content ko, sir? Nakangiting Anya. Yes, but I'm worried. For what, sir? Bigla siya na-excite. What if someone plagiarizes your design? Ngumisi siya. Kung may gumaya man sa gawa ko, masyadong obvious at mahuhuli ka agad. Isa pa, raw sketch lang ang pinupost ko online. So kahit magaya nila, hindi nila makukuha ang final outcome. I'm ready to sue those who plagiarize my works. May napansin din ako sa designs mo. Your techniques are familiar. What do you mean? I don't know. Para kasing may kapareho ka ng style. Tumawa siya ng pagak. Ang totoo ay pareho sila ng style ng kanyang ama. Don't invest too much effort to know me, sir. Baka ma-inlove ka. Biro niya. Ine-expect niya na maiirita si Allen, pero tinitigan lamang siya nito ng seryoso habang kumakain. At bigla rin niyang napagtanto na ibang kilig at saya ang nararamdaman niya sa tuwing kasama ang binata. Senyalis yun na nagugustuhan na niya ito. Honestly, I admire your talent and dedication to your work, Veron. I hate you in some aspect, but I can't deny that you're an amazing woman. Maya-maya ay sabi ni Allen na ikinawindang ni Veronica. Hindi natuloy ang pagsubo niya ng pagkain at matamang tumitig sa binata. Seryoso ka ba, boss? Does it mean you feel something special for me? Usig niya rito. Admiration is normal. Of course, I'm not dumb not to feel any affection towards the opposite sex. Having you around me feels like I have an energy booster. Naiinis ako sa kadaldalan at kakulitan mo noong una. But lately, I find it enjoyable. Napalunok siya ng laway nang maisip na umiibig na sa kanya si Allen. Sa halip na matuwa ay ginupo siya ng kaba. Hindi kasi kasama sa kanyang task na paibigin ito. Baka nga paghanga lang nararamdaman mo, Allen. I assume you just found me annoying, as you always say. Anya. Do you think I'm not capable of loving someone, Veron? Hindi naman sa ganun, pero kasi kilala na kita at medyo mailap ka sa ibang tao. Kaya naisip ko na baka bumabait ka lang sa akin kasi may malaking benefits ka na kukuha for the company. Iiling-iling nang umiti si Allen. I don't get you, Veron. Most of the time, you always have something to say about my actions and decisions. And now that I'm confessing, you seem to think I'm just joking? Pinagluloko mo ba ako, babae? Palatak nito. Nawindang siya at sandaling tinitigan sa mga mata ang CEO. Kalaunan ay natawa rin siya, tawa na may sarkasmo. Sorry if I can't take your conversation seriously, boss. I'm just astonished by your sudden confession. I never expected you to be more open to me. So, don't you believe what I said? Naniniwala ako, but I'm just your employee. What do you mean? Don't I have the right to feel special towards my employee? Inusig na siya nito. Sandali siyang natigilan nang sumikdo ang kanyang puso. I mean, hindi pwedeng magkaroon tayo ng special relationship. Anya pagawan. Why not? Matiim siya nitong tinitigan. Kasi di ba nasa rules ng kumpanya na bawal magligawan dito? But I'm the boss. I can change the rules. Isa pa, hindi pa naman kita nililigawan. I just said I admire you. Tumabang ang kanyang ngiti at bahagyang nadismaya. Ayun naman pala so no worries. But what if liligawan nga kita? Maya-maya tanong nito. Hindi siya nakaimik nang muling nag-chat ang kanyang kuya. Pinapaalala na naman nito na huwag siyang umibig kay Allen. Excuse me sir, magbabanyo lang ako. Paalam niya at tumayo. Dinala niya sa banyo ang kanyang cellphone at doon sinagot ang chat ni Vladimir. Paraan din niya yon upang maiwasan ang tanong ni Allen. Paglabas niya ng banyo ay tapos nang kumain si Allen. Nakatayo ito sa tapat ng glass wall at may kausap sa cellphone. Nagagalit. Paano nasulot ng kalabang kumpanya ang isang housing project natin sa Rizal? Ani Allen sa kausap. Nilamon na ng guilt si Veronica nang maalala na siyang nagbigay ng hint sa kanyang kuya tungkol sa Rizal Housing Project. Ipinasa niya rito ang picture ng proposal ni Allen sa kliyente. Kumisnot siya nang biglang nagmura si Allen. Imposibleng magkahawig ang proposal natin sa AAA Construction and Real Estate Company. Tapos mas lamang sila sa design presentation.
Palatak nito. Maya-maya'y pabagsak nitong inilapag sa lamesa ang cellphone nito. Anong problema, boss? Tanong niya nang makaupo sa harap ng lamesa. Iniligpit na niya ang tirang pagkain. Someone leaked our project proposal to the rival company. At dahil may ideya na sila, mas lamang sila sa presentation. Hindi ba dalawa ang housing project natin sa Rizal? Yes, but we lost a 30 million contract. Kapag nasulot itong isa pang project, malaking kawalan to sa kumpanya. Inusig na siya ng guilt at sa pagkakataong yun ay natukso siyang suwayin ng kanyang kuya. I'll help with the next bidding, sir. Walang pag-aatubiling anya. I really need you in this project, Veron. More on interior designs ang kailangan ng client for the bidding. Once we win, I'll promote you to the head designer. Napatayo pa siya sa tuwa at tuluyang nakalimutan ng problema. Promise, sir, I will do my best. Para makapag-focus ka sa trabaho, cancel na ang punishment mo. But tonight, we will have a dinner date. Otomatikong napalis ang kanyang ngiti at gilalas na napatitig sa binata. Dinner date? Tama ba narinig ko, sir? Balis ang tanong niya. Yes, but don't take it seriously. I just want to unwind to relieve stress. Matabang siyang umiti. Okay. Saan naman po tayo pupunta mamayang gabi? Manood tayo ng movie. Mamaya na ang premiere ng inaabangan kong action movie. Sige, pero uuwi muna ako para magbihis. Susunduin na lang kita sa bahay niyo. Saan ka ba nakatira dito sa Novaliches? Juan, nakatira lang ako sa condo unit ng kaibigan ko. Just tell me the address. Isinulat naman niya sa kapirasong papel ang address ni Miguel at ibinigay sa binata. Pagsapit ng gabi, excited si Veronica habang naghihintay kay Allen. Nakabihis na siya ng light blue maxi dress na terno sa 2 inches niyang sandals. Sinong ka-date mo, Beshi? Tanong ni Miguel na kasabay niya sa elevator pababa. Alam mo na, si Boss Allen. Kinikilig niyang tugon. Is that for real? Yes, but we're not officially in a relationship. Allen just wants company to unwind. Asus, obvious naman na may feelings na siya sa'yo. Naudot ang kanyang galak nang maisip na naman ang kanyang kuya. Pagdating sa lobby ng condominium ay namataan na ni Veronica si Allen na papasok. Nakasuot ito ng maroon polo shirt at itim na denim pants. Sinalubong na niya ito matapos magpaalam kay Miguel. Hi boss, tamang-tamang dating mo ah. Bungad niya rito. Inagahan ko na para hindi ka maghintay. Anito, nakangiti. Nabuhay muli ang kanyang galak nang mapansing napapadalas na ang pagngiti ni Allen. Hindi na palaging nakasimangot. So, shall we go, sir? Anya paggawan. Yes, but please stop calling me sir or boss when we're outside the company. Okay. Nang naglalakad na sila palabas ng gusali ay nasorpresa siya nang akbayan siya ni Allen. Otomatiko namang naghurumentado ang kanyang puso at natitigan sa gwapong muka ang binata. Allen, baka may kakilala tayo na makakita sa atin at isiping girlfriend mo ko. Kabadong reklamo niya. Aware siya na umaaligid lamang ang kanyang butler at nagre-report ito kay Vladimir. Why? Are you scared? Tanong naman ito. Baka kasi maiskandalo tayo. We're both single. Isa pa, hindi naman tayo celebrity para pakialaman ng ibang tao. Maliban na lang kung may kinatatakutan ka. Wala, hindi lang ako sanay sa ganito na sobrang close sa lalaking hindi ko boyfriend. Then let's pretend we're in a relationship. Hindi na siya mapakali kaya paglapit nila sa kotse ni Allen ay dagli siyang lumulan. Ito ang driver kaya sa tabi siya nito umupo. Traffic na kaya natagalan sila sa lansangan at pagdating ng mall kung saan may sinahan ay kaagad silang bumili ng tiket. Bakit ka ba nagmamadaling pumasok ng cinema, Veron? Tanong ni Allen nang papasok na sila sa sinihan. Kasi baka maubusan tayo ng upuan. Palusot niya. Napailing lang ang binata habang nakasunod sa kanya. Pagpasok ng sinihan ay ilan pa lamang ang tao. Nakabili na sila ng snack at inumin kaya pumesto sila sa bandang itaas ng upuan. Nagsimula rin ang movie saktong dumami ang tao. Mahilig ka pala sa action movie, Allen? Anya habang kumakain ng popcorn. Yes, Anito. Bakit dito ka pa nanonood? May website naman kung saan mapapanood ang bagong movies. I just miss the cinema. Ito rin ang paraan ko para ipahinga ang isip ko sa reality. Kapag nasa loob kasi ako ng cinema, feeling ko'y nasa ibang mundo ako. I'm part of your reality, so bakit isinama mo pa ako? Because having you feels like I'm living a different world. I feel no pressure. I should realize this early, so I don't need to bury myself in my boring comfort zone, which is business. Natitigilang nakatitig siya sa mukha ni Allen at napagtanto niya na tuluyan na nga siyang umiibig dito. You're gradually changing, Allen. You're more showy and honest to yourself now. Pansin ko noong una ay parang hindi ka nagpapakita ng totoong ikaw.
Na para bang ship hiding in the fox ang peg mo. Ngumisi ang binata at bigla siyang inakbayan. I know you can see my true color. Kasi hindi ka mapakali. Palaging inuusig yung actions ko. Your curiosity unveils my hidden nature, which is surprising. Kasi hanggat kaya ko, hindi ko pinapakita sa ibang tao ang totoong ako. I want to keep my childish side secret as much as possible. I had a tough childhood. I was born without my biological father by my side. And I had a stepfather who hated me. Kaya maagang nag-mature ang isip ko dahil na-realize ko na may mali sa sitwasyon namin. I find ways to contact my father. At late ko na yung sinabi kay mommy. I'm the reason why they reunited and they fixed a lot of misunderstanding from their past. Kwento nito. May stepfather ka pala? Manghang untag niya. Yes. After my mom failed to marry dad, my grandfather arranged for her to marry a businessman. They got married, but they ended up divorced. We're just lucky that dad never stopped loving us. Sobrang saya ko nung nabuo ang pamilya namin. And I promised dad that I will not disappoint mom with business. Hindi ako basta binibigyan ni mommy ng pera para sa luho. Kailangan kong pagtrabahuhan yun. Bata pa lang ako, inihanda na niya ako para maging nasinop sa pera at maging business-minded. Kaya pala sobrang seryoso mo sa business at digdal sa'yo ang bawat failure. Muli siyang inusig ng konsensya nang maisip ang kasalanan niya kay Allen. Nawalan ito ng malaking project dahil sa nailik niyang proposal. Maya-maya ay kumistot siya nang hawakan ni Allen ang kanyang kamay at banayad na pinisil. Napatitig siya rito na may pagtataka. Allen, I'm sorry. Bulong niya, saktong hindi nito marinig. Nakangiting tinitigan din siya nito at hindi niya namalayan ang paglapit ng mukha nito sa kanyang muka. Naramdaman na lamang niya ang paglapat ng labi nito sa kanyang mga labi. Nagulat sila pareho nang biglang nagbarilan ng karakter sa movie. Sabay pa silang tumawa. Hindi na natin nasundan ang kwento ng movie. Amused niyang saad. Pwede ko namang mariwatch ang movie sa laptop. I can purchase it from the website. Ani Allen. Nagsayang ka pa ng ticket. Ang totoo, gusto rin kitang makasama sa ganitong lugar, Veron. Natigilan na naman siya at matiim na tumitig sa seryosang mukha ng binata. Nabaling din sa kanya ang atensyon nito. Allen, salamat sa tiwala. Anya. Hinawakan pa nito ang kanyang baba at bahagyang inangat ang kanyang muka. You're right, Veron. I'm just in denial. The truth is, I just realized that you're special to me. I can't stop thinking about you when you're not around. I enjoy the moment when we argue. And now, I have trouble stopping myself from wanting you more. But I'm scared you will not take my feelings seriously. Walang gatol nitong pahayag. Unay takot ang naghari sa puso ni Veronica, ngunit nang umiral ang pag-ibig, naudyok siyang panindigan ang nararamdaman. I like you too, Allen, pero masyado pang maaga para panindigan natin ang mga nararamdaman natin. I'm ready to handle the relationship, Veron. I will do my best to be a responsible boyfriend. Do you mean gusto mo ako maging girlfriend? Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Yes, if you will give me a chance. Napatda siya nang magulo na naman ang kanyang isip. Ngunit nang halikan siya ni Allen sa mga labi ay hindi rin siya nakatiis at tumugon. Naudlot lamang ang kanilang halikan nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa kanyang bag. Answer the call, Veron. Ani Allen nang bahagyang dumistansya sa kanya. Dinungkot naman niya sa bag ang kanyang cellphone pero hindi niya sinagot ang tawag ni Vladimir. Binasa lamang niya ang chat nito. Kinabukasan ng tanghali ay naiyak sa tuwa si Veronica nang mapili ang kanyang design pagkatapos ng presentation. I won the presentation, Allen. Eksaheradong bungad niya pagpasok sa opisina ng CEO. Sinalubong siya ni Allen at niyakap. I told you you will win. Pumasa rin ang designs mo for the new housing project. Anito. Nagatungan ang kanyang tuwa at napalundag habang yakap ang binata. Thank you. Tanging nawika niya. You deserve a reward, Veron. What reward? Sandali siyang natigilan. Maya-maya'y siniil siya nito ng halik sa mga labi. Katutugon pa lamang niya'y may ginang nang pumasok. Oh my God! Bulalas ng ginang na nahuli silang naghahalikan. Ang bilis nilang naghiwalay ni Allen at hinarap ang ginang. Mom? Gilalas na sambit ng binata. Ina pala nito ang dumating. I'm so sorry for disturbing you guys. I just came here to give you lunch. I'm with your dad but he's at the chairman's office right now. Ani Almira na mommy ni Allen. Ginupo naman ng hiya si Veronica at hindi matitigan ang magandang ginang. Sorry ma'am. Anya na naiilang. It's okay, Iha. Allen mentioned you and you're the top interior designer. Pero mas mainam kung formal kang ipapakilala sa akin ni Allen. Ani Almira, sinipat ang anak. Sorry, Mom.
It's awkward. You saw us in this situation. Pero seryoso po ako. I love Veron. I won't ask for your approval, but you need to trust me. Ani Allen. Lumapit naman sa kanila si Almira at inilapag sa lamesa ang dala nitong lunch bag. Don't worry, son. Your dad and I will not interfere with your love life as long as you're happy. Anang ginang. Thanks, Mom. Maya-maya ay dumating na rin ang daddy ni Allen. May edad na ito pero gwapo pa rin. Kamukhang kamukha ni Allen. So, tama kang in love na ang binata natin, Almira. Ani Damian, ang daddy ni Allen. Yes, but I want to know if they're officially in a relationship. Ani Almira. Humarap naman si Allen kay Veronica. Do I need to court you, babe? Pagkawan itanong nito sa dalaga. Ginupo naman ng kaba si Veronica lalo't trap pa siya sa task ng kanyang kuya. Ngunit hindi niya kayang baliwalain si Allen. Ayaw niyang saktan ito sa harap ng parents nito. I love you, Allen, but we don't need to rush anything. Anya. Of course, we don't need to feel pressured. Let's enjoy our relationship like teenagers. Anito. Tipid siyang umiti. Lalo siyang ginupo ng guilt nang makita ang suporta ng mga magulang ni Allen. Kinagabihan ay sa restaurant na naman sila kumain ni Allen. Hindi na mapigil ni Veronica ang paglalim ng kanilang relasyon. Matulog ka na maaga, babe. Dapat 8:00 pa lang bukas ay nasa office ka na para sabay tayong pupunta ng Rizal. Ani Allen nang makarating sila sa kondo. Hinatid pa siya nito sa unit ni Miguel. Sige, bukas ko na gagawin ng design para sa hotel project. Promise hindi tayo magagahol sa oras. Anya. Don't rush it. I'm always trusting you. I know may isang salita ka. Hinarap niya ang binata at natutokso siyang sabihin dito ang totoong pagkatao niya. Ngunit tumunog ang kanyang cellphone na hawak. Tumatawag si Vladimir. Aalis na ako, babe. See you tomorrow. Paalam ni Allen. Sinaglitan pa siya nito ng halik sa mga labi. Nang makaalis si Allen ay saka lamang niya sinagot ang tawag ni Vladimir. How dare you fall for Allen, Veron? I told you, don't cross the line. Asik ni Vladimir buhat sa kabilang linya. Nataranta na siya nang mapagtanto na alam na ni Vladimir ang relasyon nila ni Allen. Kuya, paano mo nalaman? Balis ang tanong niya. Your butler saw you with Allen in the restaurant. Baka nakakalimutan mo kasunduan natin, Veron. Once you fail to get Dad's blueprint, you will marry Arthur. Uminit na ang kanyang bumbunan. Over my dead body, I will not marry Arthur. I will do the task and after this, stop interfering my life. How dare you talk to me like that, Veron? I dedicated my whole life as your guardian, giving you a better future. You don't have the right to disappoint me. Ang task na pinagagawa ko sa'yo ay para rin sa kumpanya na bumubuhay sa atin. Sumusuporta sa luho mo. Now get the damn blueprint before Friday. And once you fail, Allen's company will face chaos. Mark my word. Natigalgal siya at hindi na nakaimik hanggang maputol ang tawag. Lumuluhang sumandal siya sa dingding. Ilang araw nakipag-away sa kanyang kuya si Veronica at sa huli ay wala siyang choice kundi gawin ang utos ni Vladimir. Biyernes ng tanghali pagkatapos kumain ay hinanap niya ang blueprint sa opisina ni Allen. Sorry Allen, kailangan kong gawin to para makalaya ako kay kuya. Hindi kita mapapanindigan kung hindi ko to gagawin. Lumuluhang bulong niya habang kinakalkal ang laman ng file cabinet ni Allen na may 5 drawer. Sa pinakaibaba niya natagpuan ang nakarodyong blueprint kasama ang raw sketch. May pirma yon ng daddy niya sa ibaba. Ito na nga ang blueprint. Anya, kung kailan paalis na siya ay dumating naman si Allen. Veron, ano yung hawak mo? Tanong nito habang palapit sa kanya. Sinalakay na siya ng kaba at pilit itinago sa kanyang likuran ng blueprint. Kuwan, tinitingnan ko lang tong blueprint na pamilyar sa akin. Palusot niya, ngunit may kasamang guilt. Tumalim ang titig sa kanya ni Allen at pilit inagaw sa kanyang kamay ang blueprint. Kaagad nito yung binuklat. I reviewed the CCTV footage here, and I noticed you're searching for something in my files. Pinalagpas ko yun dahil may tiwala ako sa'yo at mahal kita, Veron. But Eric investigated about the leaked proposal. You're the one who leaked it, and the worst is, you're Vladimir Arsenal's sister. Now you finally got the blueprint that Vladimir is eager to get from my father. May gigil nitong bunyag na ikinawindang niya. Wala na siyang choice kundi umamin. I'm sorry, Allen. Napilitan lang akong gawin to dahil kay kuya. Kinuha raw kasi ng daddy mo ang blueprint ni dati for the airport project na naudlot last year dahil sa controversial issue ng government fund for rebuilding projects. Paliwanag niya. You finally admit it. And for your information, Dad didn't steal this blueprint. Your father sold this to Dad to protect your company from the government anomaly. Nag-walk out sa project ang daddy mo dahil idiniin ng ilang government officials na kasama siya sa pagmanipula ng fund. Under investigation pa noon ng project,
kaya hindi inilabas ni Daddy ang blueprint. At para mapatunayang hindi pa hawak ng Daddy mo ang project. Dahil sa strategy niya, lumabas na hindi pa tapos ang transaction with the government officials. Labas na sa kaso ang Daddy mo, pero namatay na siya bago nalinis ang pangalan niya at ng kumpanya niyo. Once mabuksan ulit ang project, saka lang ilalabas ni Daddy ang blueprint. But it will be under our company. Gigil si Vladimir na makuha ang blueprint kasi gusto niyang ituloy yung project under your company. Paliwanag nito. Nawindang siya. Pero sabi ni Kuya, kaya na-stress si Dad kasi nawala ang blueprint na maaaring gamiting ebidensya sa korte upang mapatunayang nag-close na siya ng deal sa opisyalis na in-charge sa project. Nagamit na ang pera, kaya inakala ng korte na involved si Daddy sa anomalya. Kasi after na-approve ang final plan, pumayag na si Daddy sa contract signing. No, kaya itinago ng Daddy mo ang blueprint ay para ipalabas na hindi pa tapos ang transaction ng project. Nataong nabisto ng anomalya before contract signing. At para nga mapatunayang hindi sangkot ang Daddy mo, ibinenta niya kay Daddy ang blueprint at ipinatago habang nililitis ang kaso. At ngayon napatunayang inosente ang kumpanya niyo, pinabubuksan ulit ang project at nire-request ng client ang original plan. Malamang hindi aware si Vladimir sa totoong nangyari kasi namatay na ang Daddy mo at hindi nasabi sa kanya ang totoo. Nanlulumang napaatras siya at napaluha. Wala akong alam sa nangyari noon kasi nasa US ako. Nabalitaan ko na lang na namatay na si Daddy. You just approached me to do your task? You fooled me, toying with my feelings just to succeed. Is that right, Veron? Lumuluha ring using niya. Napupuno ng hinanakit sa mga mata. Hindi niya matitigan sa mga mata ang binata. Tama ka. Ang pakay ko lang talaga ay gawin ang task ko, pero... Enough! Whatever your alibi is, you still hurt me, Veron. You know that I hate someone messing around with my feelings. I trusted you with all my heart, but you're the worst betrayal I've ever experienced. Now leave. Magpapaliwanag pa sana siya, ngunit kinaladkad na siya nito palabas at ibinigay na rin ang kanyang gamit. Pinagsarhan na siya nito ng pinto, kaya humahagulgol siyang lumuklok sa sahig. Magdamag gising si Veronica at nag-record ng apology video na ipapadala niya kay Allen. Beshi, umaga na. Bakit hindi ka pa natutulog? Ani Miguel nang maabutan siya sa salas ng unit nito at nag-e-edit pa ng video. Hindi ako matutulog hanggat hindi ako pinatatawad ni Allen, Beshi. Isisend ko sa kanya ang video. Anya, mugto na ang mga mata kakaiyak. Your brother called me. Ipapasundo ka raw niya mamaya sa butler mo. Nang maipadala kay Allen ang video ay nag-impake na siya ng gamit. Pagsikat pa lamang ng araw ay dumating ang butler ni Veronica na lalaki kasama ang driver. Sumama na siya sa mga ito lula ng kanyang kotse. At pagdating sa kanilang bahay sa Pasig City ay sinalubong siya ni Vladimir sa lobby. Alan talked to me last night and discussed Dad's blueprint. Nakipagkita siya sa akin sa restaurant ng tito niya. Ani Vladimir. So you know that Alan's dad is innocent? Anya. Yeah, but you can't blame me, Veron. Dad didn't tell me about the blueprint. Biglaan kasi ang pagkamatay niya so I put the blame on Alan's dad. Kasi pinairal mo ang galit at kinalaban pa ang R&D. Fine, it's my fault. I cursed Damian Cabrera and refused to listen to his explanation before. Kasi nakita ko ang blueprint sa office nila noon, kaya ay giniit kong ninakaw nila yon. I was reckless. Oo, at dahil sa padalos-dalos mong desisyon, nadamay ako, kuya. Asik niya. Shut up. I'm doing my best to continue Dad's legacy and to give you the life he wants for you. Pero ginugulo mo ang buhay ko. Natigalgal si Vladimir at bakas sa mga mata ang guilt. Maya-maya ay pumasok ang butler. Ma'am sir, narito po si Engineer Alan Cabrera. Imporma nito. Tumakbo siya palabas, ngunit hinabol siya ni Vladimir. Alan, I'm sorry. I sent you the apology video and my digital interior designs for the 5 billion contract project as compensation. Please give me a chance. Lumuluha ang samo niya sa binata na kapapasok lamang ng gate. I saw the video you sent, Veron, and I understand you now. Ani Allen. Abot kamay na niya ang binata, ngunit pinigil siya ni Vladimir sa kanang braso. Who told you can continue your relationship with Alan, Veron? Anito, marahas niya itong hinarap at iwinaksi ang kamay nito. You can't control me, kuya. What matters to you is to compete with your business rivals. Huwag mo akong idamay sa bitterness at pagiging ganid mo. I used to live free and happy. But when you decided to marry me to a random guy, I felt my life turned into hell. I love Alan, and I can't afford to betray him. Hindi mo ako maintindihan kasi bato na yung puso mo. If you love me, let me choose the man I love. Lumuluhang buwelta niya. Kumalma naman si Vladimir. You're right. I'm selfish. I should not pressure you.
But Allen is my rival. We've hated each other since college. Giit nito. Wala akong pakialam sa away nyo. Hindi naman ikaw makikisama kay Allen eh. And I don't care if you can't accept him. I will go with him. Tinalikuran niya ang kapatid at sumama kay Allen. Hindi naman sila pinigil ni Vladimir. Are you sure you wanna go with me, Veron? Tanong ni Allen nang lula na sila ng kotse nito. Yes, and to prove that my love for you is real. Anya, magkatabi sila sa backseat dahil may driver si Allen. Hinawakan ito ang kanyang kamay at hinagkan. I'm sorry, babe. Nasaktan ako sa akalang pinaibig mo lamang ako para magawa ang task mo. Pero nung nalaman kong totoong dahilan mo, nagalit ako kay Vladimir. Nag-usap kami kagabi at pinaliwanag ko ang tungkol sa blueprint. Lalo akong nagalit nang malabang ipapakasal ka niya sa ibang lalaki. I can't afford to see you marrying another guy. So I rushed here to talk to you. Let's start over at kalimutan na natin ang nangyari. Hindi ko rin kayang tanggapin ang galit mo, kaya hindi ko tinulugan ng paggawa ng apology video. At handa akong sawayin si Kuya para sa'yo, Allen. Napangiti ang binata at muling hinalikan ang likod ng kanyang kamay. Maya-maya ay may dinukot ito sa bulsa ng pants nito. Nagulat siya nang maglabas ito ng gintong singsing na may malaking diamond sa tuktok. To secure my place in your heart, I decided to seal you with this ring. Veronica, will you marry me? Masuyong tanong nito. Naluluha ngunit nakangiti siyang tumango. Ikaw lang ang lalaking gusto kong pakasalan, Allen. Yes, I will marry you. Nasasabik niyang tugon. Nakangiti rin itong isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan at sabik siyang siniil ng halik sa mga labi. Nadagli naman niyang tinugon. I love you with all my heart, babe. Bulong ni Allen sa pagitan ng halik. I love you more, babe. Pagdating sa bahay ni na Allen ay kinausap sila ng parents nito. Pinag-usapan na nila ang tungkol sa kasal. Samantalang hindi na tumutol si Vladimir at binasbasan ang kanilang pagmamahalan. Humingi ito ng tawad kay Allen at sa parents nito. Dumalo rin ito ng kanilang kasal. Hindi rin ito natiis ang kapatid. Dahil parehong busy sa negosyo, 1 taon bago nagbunga ang pagmamahalan ni na Veronica at Allen. Kaya mas sumaya ang kanilang pagsasama. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.